Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang ating pong pag-uusapan mga kababayan ay patuloy pa rin sa bigas. Kasi hotly contested po ito. No, napakaliit na item pero it is hotly contested. No? Kung sino pa yung maliit, siya pa ang maingay, ika nga. Kung sino pa yung maliit, siya pa ang matapang. Kung sino pa yung maliit, siya ang makulit. No, bago po tayong magbigay ng ating opinion at reaction sa ating topic for today, ako po yung mag-shoutout muna sa lahat ng ating channel members. Alam nyo na po kung sino kayo po ay 10 na. Doon po sa nais na sumali sa ating membership, just click nyo lang yung join button dyan. At ganun din po, shoutout sa lahat ng ating mga kaibigan, ating kagrupo. Hindi ko na po kayo iisa-isahin, sa ating mga subscribers at mga patuloy na sumusuporta sa ating mumunting channel. God bless sa inyong lahat. At punta na po tayo dito sa ating topic na bigas, no? Kasi po pupunta po tayo dun sa dulong-dulo na kung saan ating pong bibigyan lang ng opinion at reaction yung sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na isa pong daydreaming. No, sa Tagalog, nangangarap ka sa umaga. Di ba? Daydreaming. O nananaginip ka sa araw. Ano bang Tagalog ng daydreaming? Nangangarap ng gising. O di ba awit 'yon? O alam niyo na kung sino umawit 'yon. Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. O, di ba? Ayun po kasi yung sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago po tayo pupunta doon, ito lang magbabackground tayo dito sa bigas na to, no? Kasi po, hinanap ko po to, yung in relation sa 20 pesos na kilo ng bigas na sinabi ng Pangulong Marcos na kanyang aspiration. At yung sabi naman ng iba ay pinramis o pinangako o hibawed. Pero sa atin, aspiration, pinapangarap. 'Di ba? Inaasam. Oh, 'di po ba? Kasi ang sinabi kasi nung dating Pangulong Duterte, ang 20 pesos na kilo ng bigas ay daydreaming ka diyan. Tama naman, 'di ba? Oh, eto, bago natin puntahan 'yon, no? Eto po. Nakita ko po ito, no? I-search nyo lang dyan sa Google, 20 pesos kilo ng bigas. Jajan! Lalabas na lahat ng mga topic o news about sa 20 kilos bigas sa Pilipinas, ha? Okay. Unahin natin yung spot.ph. Nakita ko po kasi ito kasi ang ganda ng sinabi. Sa karamihan ng stream media na nagre-report about this 20 kilo ng bigas, karamihan po sa kanila nagsasabi ng pinangako. Ha? Pero dito po sa balita ng spot.ph noong May 26, 2022, no, 2 weeks after na manalo ang Pangulong Bongbong bilang presidente, ayan po yung ni-report nila. Marcos says 20 pesos per kilo of rice an aspiration. O, hindi nila sinabing pangako. As he tackles food security. O, ito, bringing down the price of the staple grain to 20 to 30 pesos per kilo was among the agricultural programs bared by Marcos Jr. during his campaign and become a hot topic after his election victory becomes clear. Quote, that's the aspiration o aspiration. Ibubuhay natin yung value chain. We have to really fix our value chain. If the aspiration is 20 pesos, I don't know if we work very hard, baka maabot natin yan. Baka maabot natin yan. Tandaan nyo ha, kasi may pupuntahan tayo dyan sa mga wordings na yan. Okay? He said, noting that new technologies are needed to entice the youth to work in the agricultural industry. What are the new technologies? Siyempre, mag-research ka ng mga palay. And then, you provide better farming equipment. For example, dito po, nasa farming community po kami, no?
Nakakasabay ko yan sa road. Naglalakihang mga traktor. Naglalakihang mga nagbubungkal ng lupa. Naglalakihang anihan ng mga makina. Tapos sinusundan na lang po sila ng mga agricultural workers. Okay? So yun ang i-provide natin. However, kung gagawin man natin yan, may mga grupo kasi na ayaw umunlad ang agrikultura natin. Mostly, no? I-blame ko na po dito, be realistic. The terrorist group. 'Di ba? Meron diyan nung mga early part of this year. Makita nyo, sinusunog yung mga farm equipment. Di po ba? O sinong madidismaya dyan? Sinong aayaw na lang sa farming? Kasi gusto man naming buhayin ng farming, but this freaking terrorist group are, a menace to us. Di ba? Ayaw nila. Sana kung gano'n, no? Mapapaganda natin to. Yung bang pilitin na natin. Magtulong-tulong na tayo. Kaso kung sino pa yung iilan lang na grupo, sila pa ang maingay, sila pa ang sinusunod natin. Yun po eh. Ito. February 26, no? How many months after? 2023. Layo na tayo dun sa 2022 kasi pinakita ko lang sa inyo yung talagang sinabi niyang aspiration. Kasi meron dyan, nagpa-fact check doon sa sinabi niyang aspiration na talaga daw sinabi niyang promise. Kaso ang nilagay po na balita ay ang nagsabi ay yung grupo niya. Yung political affiliation po ng Pangulo na Partido Federal. Ang nagsabi, sinabi daw ng Pangulo sa kanila. Bakit hindi nyo sabihin kay Pangulo na siya mismo ang magsabi niyan? Unless, sa akin you provide me the actual footage or talagang footage, yung video na si mismong Presidente Marcos ang nagsabi nun during the campaign that he promised, he vowed. Sabi dun, aspiration, yung naaasar talaga ako No? Ito po, Marcos on 20 pesos per kilo price, it's a long road there, it's not going to be easy. Ayan po ang sinabi niya. Sa Manila Bulletin yan, February 2023. Ito pa po mga kababayan, no? Sa B-World Online. President says government is slowly getting there on 20 kilo of price. So, yan po ang mga sinasabi niya. That was March 16 of 2023. Ini-istorya lang natin, no? Dito naman sa The Manila Times, April 16, 2023, 20 to 25 per kilo of price unlikely to happen. Sino po nagsabi niyan? Yung former Agricultural Secretary and now Federation of Pre-Primers Farmers President, Leonardo Montemayor. Dati daw po siyang Agricultural Secretary. Sabi niya, I don't think that will happen this year or even next year or beyond. If the President is banking on the private sector to be selling rice at 20, when they bought palay at 20, they will be losing money for every kilo price that they will sell. It's all losses. So, ayun po yung pananaw ni Mr. Leonardo Montemayor. Okay, kanya-kanya pong opinion niyan, kanya-kanyang analysis, di po ba? Base po sa nababasa nila at base sa na-oobserbahan nila. No? Ito po, sabi naman dito sa Inquirer.net, a year into Bongbong Marcos rule, 20 pesos kilogram rice becomes a conundrum. Conundrum na lang daw. Parang usap-usapan na lang yan. Tingnan nyo tong Inquirer A year ago, a promise was made. The price of rice will be brought down to 20 a kilo. It was above criticized as impossible. But President Marcos Jr. said he will make it a reality. Tingnan nyo kung paano manira tong Inquirer. Anti-admin ito Diba nakita nyo yung una sa spot.ph, aspiration. Pagdating kay Inquirer, promise. He said he will recommend. So ito, paano gagawin ni Pangulong Marcos yun? Nandito po, sinabi niya po dito. Sa ulat nitong Inquirer na to na June 23, 2023. Yan yung date na report. Sabi niya, he said he will recommend a price cap and issue an executive order directing the DA and the NFA to buy rice harvest from local farmers at higher prices. Price cap and EO. Ayan. Pero yung EO niya, sabi niya, to buy rice harvest from local farmers at higher prices. So nakita niyo yung trend ng pupuntahan natin. Di ba?
Anong sabi niya kanina? Sa spot.ph, di po ba binasa natin yon? Baka maaabot natin yan. Aspiration. O dito, sa Inquirer, price cap at EO. Okay? Kuha nyo yung pinupunto natin, mga kababayan at kaibigan. No? Kasi pupunta po tayo doon sa meteor part. Okay, next. Sa ulat naman ng ABS-CBN. Nasa June na tayo, 2023. July 18, 2023. Marcos on 20 pesos kilo price. Wala pa tayo roon, pero ginagawa natin lahat. O, nakita nyo? Diba? Gumagawa pa rin sila ng paraan. O humahanap sila ng solusyon para po maibsan yung paghihirap ng tao sa pagbili ng 1 kilo ng bigas. No? Maski na po hindi 20 yan, wag lang more than 50. Kasi mas gugustuhin pang bumili ng mahal na alak o sigarilyo o ano man ang mga Pilipino at magrereklamo sa 50 kilo ng bigas. Pag manonood kayo ng sine, bibili kayo ng snacks, mahal. Pero ang dahilan nila, hindi naman araw-araw yan. Ang paninigarilyo. Ang pagbili ng bisyo. Di ba? Minsan araw-araw nga. Magkano isang pakete ng sigarilyo? Magkano ang isang jimbula? O yung jimbilog? Di po ba? O next, eto po. August 22 na. O, last month na to. Yung mga executive ng DA, nakatrabaho ng Pangulo, hindi po sila naniniwala na maaabot ni Pangulong Marcos ang 20 a kilo. Ayan po sa politiko. 20 pesos kilo o price unachievable during Marcos term. Ayun po yung sabi ng isang DA executive, si Undersecretary Leonardo Sebastian. Hindi po siya naniniwala. At sinasabi po nila na hindi naman nila pinag-uusapan during their meeting sa DA kung paano yung pabababain ang presyo ng 1 kilong bigas sa 20. But they are looking for ways that the prices will be manageable to the consumers. Ayan po. Kasi dumaan po sila sa budget hearing that time. Talagang ibinenta na nila ang Pangulo. Di po kami naniniwala. Kasi di sila naniniwala, meaning they are not supportive. Siguro may nakikita silang ibang dahilan. Bayaan mo ang Pangulo dyan. Bayaan mo silang masisi, hindi tayo. Laglagan blues ang tawag ko dyan. Ito pa. August 22 rin sa Inquirer. 20 pesos kilo price, hard to attain. Even if Philippines becomes self-sufficient. Nakita niyo? Laglagan blues, di ba? Sabi pa rin ni Leonardo yan, Sebastian. Kuha nyo. Eto pa. Dami to, mga kababayan. Malapit-lapit na po. Dito naman sa ulat ng Inquirer pa rin. Lowering price of rice to 20 pesos sa kilogram. Difficult. Si Leonardo Sebastian pa rin yan sa Inquirer.net. Yan po ang mga pinagsasabi niya. No? Kasi nga, siyempre, pagagandahin niya ang image niya. Nanghihingi siya ng budget But, sa tingin ko po, laglagan blues. No? Karamihan po ng mga undersecretary dyan sa DA ni Pangulong Bongbong Marcos hindi naniniwala sa kanyang aspiration. Sino lang po ang naniniwala sa kanya? Yung kanyang ES, si Executive Secretary Bersamin, sa Presidential Communications Office. Bersamin, 20 pesos per kilo of rice is possible. Nakita nyo? Nakita nyo yung pagiging pessimistic ng mga DA Undersecretary because they want to save their face in front of the budget hearing sa harap ng mga congressman. Eto namang si Bersamin, hindi naman siya humaharap dyan, no? At iba rin yung kanyang opisina, pero naniniwala siya, sinusuportahan niya ang optimism o ang aspiration ng Pangulong Bongbong Marcos. Nakita nyo? Kung sino talaga yung makikita mong makikipagtulungan sa gobyerno. Di po ba? The others are saving their face. The other one is putting his face to the people. Di ba? The other one is saving my face. Wag ako. Sige, babaliktad na lang ako. Magkakanulo na lang ako. Di po ba? Ayan. After all those bruhaha, August 31 of this year,
Ayan po, Presidential Communications Office. PBBM sets price ceiling on rice nationwide. Kaboom! Naalala nyo yung sinabi niya sa report ng Inquirer, a year after Bongbong Marcos presidency, what happened to the 20 pesos kilogram of price? Yan ang sabi niya, di ba? Sabi ko sa inyo, tandaan nyo eh. I will put a price ceiling and executive order. Pero anong ginawa niya? Price ceiling at executive order sa bigas, hindi sa pagbili ng mga palay o sa harvest. Di ba? O, tinutuyan nyo ako eh. O, ayan. Buti nga hindi nga sinabing 25 na lang. Talagang lugi kayo. No? Malulugi kayo kasi ang katarantaduhan ng mga hoarder. Pasensya naman. No? Sakirap, sabi nga nilang ganun dito. O, ano pa? Ha? Now, eto na. Marami nang umangal. May mga farmers group na umangal diyan kasi daw kawawa sila, malulugi sila. No? May mga traders na ayaw sumunod sa order. Pero sabi po ng DA, 95% of retailers are following the order of the executive order. Which is very good. Alam nyo, diyan magsisimula yan eh. No? Kung majority ng mga Pilipino ay magpa-follow lang sa isang order, sa isang batas, it will be a precedent. Everybody will follow and then you issue another one. Everybody hanggang sa matuto tayong sumunod sa batas. At yung mga nag-iimplementa ng batas tulad ng kapulisan, tulad ng mga yung sa MMDA, no? Ipatupad nyo ng maayos, wala kayong kikilingan, hulihin ang dapat hulihin, lahat ng tao susunod. Simple traffic stop. Dito tumawid sa pedestrian. Bawal dyan, bawal tumawid, nakalagay na. Pero may tumatawid, ano ginagawa ng MMDA? Hindi hinuhuli. Kung hulihin mo yon, o diba? Tapos sumunod kayo dito sa mga motorista. Red is red. Huwag nyong saklawan yung pedestrian lane. Ganun na lang po. Kaya bawal dumaan dito, gumamit ng overpass. Pag may dumaan, hulihin. Ganun eh, the implementation of the law should be consistent, walang papaburan. Yung iba nakikiusap eh. Hindi, pasaway ka eh. Kailangan magturo ng... regardless of the status, kung yung nung violator, mayaman o mahirap. Di po ba? Bata matanda. Para at least malaman nila na merong batas talaga na dapat i-implementa. At merong nag-i-implement ng batas. Hindi yung ikaw na nga ang violator, ikaw pa yung matapang eh. Tulad sa mga traffic violation. Di ba? Hinuhuli ng MDDA. Kilala mo ba ako? Kilala mo ba kung sino ako? Tapos, yung mga speeders pa ang may kasi ganito. Ay, pag dito, naku, better shop up ka. Ha? Give me your license and your registration. Iraran na yan. O, bibigyan ka na ng citation and then go. Di po ba? Kung meron kang problema, punta ka sa korte bago mo bayaran yung fine mo. Ganun po yun. Nakalagay po yun sa, sa violation ticket eh. No? Kino-contest mo yan, pumunta ka sa traffic court. Patunayan mo na wala kang kasalanan. Yun. Ang problema, pag umating yung pulis na nanghuli sa'yo, patay. Yun po yung kwento sa akin eh. Nakakadalawang traffic violation pa lang naman ako for almost 20 years. O, di po ba? Ito po. Ito na. September 7. Ito na yung pinakalaman ng ating bibigyan ng opinion at reaction. Si Pangulong Duterte nagsalita po. 20 pesos a kilo rice is daydreaming. Sabi ng Pangulong Duterte, daydreaming. Ano pong Tagalog ng daydreaming? Ano kayang ibig niyang sabing daydreaming? No? Hindi maaring mangyari? Nananaginip ka lang dyan? No? Mga pang-asar po yan eh.
Hoy, ano ginagawa mo dyan? Nakatulala ka naman. No? Tulala ka na naman, nangangarap ka na naman dyan. Walang patutunguhan yan. O, ayan po, pegging the price of rice at 20 per kilo is daydreaming. Given the law of supply and demand in the world market, former President Rodrigo Duterte said yesterday. O, ayan po ang sabi niya. No? Kaya, Pangulong Marcos, daydreaming ka lang naman pala eh. No? Ayan naman ang sabi niya doon, di ba? Aspiration. O di ba magkatugma naman yung daydreaming sa aspiration? Kung yung daydreaming, nangangarap ka sa araw. O literal translation, nananaginip ka sa araw. Siguro ginagawa yan nung mga panggabi, tapos matutulog ng umaga. Ayun, daydreaming. Di po ba? Oh, magkatugma naman sila. Magkaiba nga lang ng interpretation. Di po ba? Oh, kaya wag na kayong magalit. Saka ito si Pangulong Duterte, takles din to. Maraming nagalit kay Pangulong Duterte dyan. Di po ba? Takles yan eh. Kung ano po yung nakikita niya, sasabihin niya. Oh, nagbigay lang naman siya ng kanyang opinion. Pero yung opinion na masasalig ang damdamin ng mga Marcos supporters and loyalists. Sa akin po, hindi po ako nasasaktan dyan. Kung sasabing bias ako, kasi Duterte supporter ka. Hindi po. Nagiging objective lang tayo. Hindi tayo yung subjective, but because that he said this, no, masama na. Kailangan nating basahin. Di po ba? O, ano ba sabi niya? Kasi may basihan siya. May basihan po siya. No? Na yung supply and demand sa world market, mahirap nga naman. Kasi kung ikaw ay mag-i-import, no, siyempre iba yung import value. Kung ako yung trader, magkano bili ko sa isang sako ng bigas? Halimbawa lang sa isang rice import o exporter. No, si exporter A, bebenta niya yung isang sako ng bigas ng sabihin nyo na, $60 sa markado $60. O bibilin mo yon, magkano sa peso? O sabi mo na 50 na lang, ha? 3,000 pesos isang sako ng bigas. Kailangan tumubo ka naman, kailangan kumita ka. At the same time, sa world market ngayon, no, because of this inflation and whatever circumstances na nangyayari sa mga exporter o rice producer na bansa, tingnan nyo muna. O di ba nga ang India ayaw mag-import ng rice, basmati rice. Tapos ang Thailand and Vietnam nag-uusap pa paano nila anuhin ang kanilang mga rice exports. So dito, hindi ko naman dinedepensahan ng Pangulong Duterte. Sinasabi lang natin na kanyang opinion yan. Kung nasasaktan kayo, so be it. Sa akin hindi. Kasi objective tayo dito eh. Daydreaming okay. Si Pangulong Marcos nangarap. 'Di ba? Nag-aspiration din siya. So anong masama doon? Nagkomento bang Pangulong Marcos? Hindi. Sino nagko-komento? Tayo. 'Di ba? No, may punto naman po. Pero po mga kababayan, may nabasa po ako. Latest lang ito, no? Ito po sa balita ng Abante. Ano ang sabi diyan? Presyo ng bigas sa world market bumaba sa price cap ni PBBM. Ayun po yung sabi ni Speaker Martin. 'Di ba? Dahil sa EO39 yan, napayagang bumaba ang halaga ng presyo ng bigas sa world market. Di po ba? Ito sabi niya, ayon sa US-based company na Markets Insider, bumaba ng 21% ang presyo ng bigas sa pangdaigdigang kalakalan mula $384 per metric ton noong Hulyo at ngayon ay nasa $332.4 o $332.4 sa bawat metrikong tonelada na lamang. Sinabi ni House Speaker, timing at effective ang EO ng Pangulo dahil nakaapekto ito sa mataas na presyo ng bigas ngayon sa world market. O di ba? And also, dahil rockstar po ang Pangulong Marcos, nakikipagtulungan siya lalo na sa Vietnam.
Vietnam is the number 1 rice producer at doon tayo mostly nag-i-import ng bigas. So itong sinabi na Pangulong Duterte is opinion niya. No? At least may pangarap ang Pangulong Marcos. Pangarap na nais niyang maabot. Yung kay Pangulong Duterte, komento lang yan. Kung mamasamain ninyo, masama talaga siya. Di po ba? Pero pinaliwanag niya no? Yung demand and supply sa world market. No? Kahit papano, nagbibigay siya ng opinion sa bagay, able pa naman siya. No? Karapatan niya rin yan, basic right niya. Maging siya, magbigay siya ng sarili niyang pahayag, komento sa gobyernong Marcos, okay lang. Buti sana kung naaapektuhan ang Marcos government. Hindi. Sa loobin niya rin yan, tulad natin. Naapektuhan ba natin sa papanalitan natin, sa pag-uopinion at reaction, ang pag-govern ng Marcos administration? Hindi po. Di ba? O kayo, kung gusto nyo ring batikusin, sabihin nyo rin, ikaw din naman, nangako ka. 6 months, you will eliminate the drug problem, the illegal drug problems in the country. And you will eliminate graft and corruption. O nasaan na yon? O di ba? Hindi na eliminate. It lessens out. Di po ba? Kaya ako, sa akin, ang ano lang dito kasi kay Pangulong Duterte, karapatan niya yan. Everybody is entitled to their own opinion. And you cannot please everybody. So dito, nagbigay ng opinion ng Pangulong Duterte, daydreaming. Which is also a reality. So far, mag-daydreaming muna tayo na mahirap ma-attain ang 20 pesos a kilo ng bigas. However, it is the aspiration. That dream, that aspiration, ang pangarap ng Pangulong Marcos ay maaabot natin. Sa papanong paraan? Pakikipagtulungan ng mga traders because some of them are the one hoarding their supplies, the one manipulating the prices. At also sa pakikipagtulungan ng mga farmers na huwag silang paggamit sa mga unscrupulous traders. So batikusin nyo ako kung sabi mo, kinakampihan mo naman si Duterte. No, nagiging ano lang tayo, fair tayo. No? Saka, pare-pareho lang naman tayo nagko-komento Alang masama dyan. Diba? Dream, dream, dream. Diba? Maski na ako, sasabihin ko rin yan. Ano ka? Nangangarap? Ano ka? Masyado kang maambisyon? Kasi the way you see the trend, 'di ba? Basahin mo yung market, yung graphs, yung analysis. No? Nagkomento siya based on what he have seen, the report. Ayan, no? Buti sana kung nagbigay siya ng ganitong opinion without factual basis. Kaso may basis Ang sabi niya pa nga, baka umabot pa nga ng 90 pesos a kilo. However, bumagsak ang EO. Yun! Kung wala yung EO ni Pangulong Marcos, malamang ang 1 kilo ng bigas na regular milled rice ay 90 na. Ganun ang pinupunto. I-connect natin. Si Pangulong Duterte, yaan nyo na yan. Ordinary citizen na yan na nagbibigay ng kanyang sariling opinion. No? Sa akin walang masama. Sabihin kang daydreaming, sinasabi ko rin yan. Pero at least, ikaw ay nangangarap. Pasensya naman dun sa mga masasalig ko ang inyong mga damdamin, lalo na ang mga loyalist and supporter. Ako po ay Marcos supporter. Ako po ay Duterte supporter. Pero kung kinakailangan ng batikusin sila dahil may nakikita tayong mali, babatikusin. Sa akin dito, sa akin pong opinion, walang mali sa sinabing daydreaming. Mabuti nga at may pangarap ang Pangulong Marcos. Mabuti nga at binagsak niya ang EU39 para hindi na po magkatotoo itong sinasabi sa projection na hawak ng Pangulong Duterte na baka 90 pesos pa umabot ang kilo ng bigas. Mabuti nga at napigilan. Ayun! Di po ba? Maging objective tayo. Huwag tayong masyadong magpadala sa emosyon. Intindihin natin maigi yung sinasabi o yung sinabi
ng mga taong ito. Ngayon, kung talagang may nakita kayong mali, meron naman kayong factual basis, no? Yun, batikusin nyo. So pare, sa akin okay lang ito. Even though sa inyo, nagko-comment ako na tulad nung kanina, yung at least may pangarap. O sinabi ko rin yun. At least may pangarap ang Pangulong Bongbong Marcos. Nothing wrong with that. Diba? Sinabi lang, in English lang po ng Pangulong Duterte, daydreaming ka naman, Bongbong. Sabi naman ni Bongbong, buti nga po yun, former president, may pangarap eh. At least aabutin ko. Diba? Kung may pangarap ka, pipilitin mong maabot yan. O iyan, ginagawa ng Pangulo. Biruin nyo, nakipag-usap sa Vietnam o nangako ang Vietnam na may 5 years tayong pakikipagtulungan sa rice production. O, diba? Kakausapin niya pa yung Cambodia o whatever na mga Southeast, ano yan, yung mga Asian countries na rice producing country. At probably, pag tayo naman ay umangat-angat na sa ating pag-harvest, pagtatanim, maging self-sufficient na tayo. So dito, ulitin ko lang sa inyo, nagbibigay lang po para sa aking opinion ng kanyang pahayag o opinion ang Pangulong Duterte base na rin sa mga datos na nakita niya. Di po ba? Even though he's no longer a president, meron pa rin intelligence yan. May PSG pa rin yan. Former president yan, just like the former presidents here. They still have the yung security group. They are accorded with that one. Correct me if I'm wrong, no? So, yan po, mga kababayan, no? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Sa akin, walang masamang tinapay ang sinabi ng Pangulong Duterte, even though na sinasabi ko na at least may pangarap ang Pangulong Bongbong. Sinasabi ko na yan, si Pangulong Duterte, nagbibigay niyang kanyang opinion base sa kanyang factual evidence na nakita. However, dahil nga po may pangarap ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi na nangyari yung sinasabi niyang 90 a kilo ng bigas. Kasi binagsak niya ang EO39 para po ma-avert yung crisis ng lalong pagtaas ng bigas, ng presyo ng bigas. O diba? Everybody's entitled with their own opinion and reaction. And you cannot please everybody. Huwag kayong padala sa emosyon ninyo. Pero meron po talagang mga tao dyan na yun na lang ang yung batikusin ng dating presidente. Bakit wala ba siyang karapatang magsalita? Di po ba? Yung Pangulong Marcos wala sinasabi. Because he's not focusing on this. I have my goal. I have my daydream goal. What is it? To make the lives of every Filipino na mapagaang, no? Na ma-afford nila food security, self-sufficiency. Ba't ko intindihin niya? Salita lang yan. Di ba? Nakatulong ba yan? Hindi. Maybe. Hindi. Maybe yes. O, magamit ng Pangulo na motivation niya to really aspire for that daydream na 20 pesos a kilo ng bigas. O, di ba? Gamitin mo yan. Lahat ng naysayers na sinasabi at nadidinig mo, gamitin mo to be your aspiration, to motivate you. Isampal mo sa kanila pag nagtagumpay ka. Yun lang yun. O, di ba? Shut up, bitches. Ika nga, di ba ganon? O, kaya pag nakamit mo, no, nakamit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang aspiration o yung daydream na sinasabi ng Pangulong Duterte, o ano ngayon? Baka sabihin ni Duterte, congratulations, I was wrong. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.